Ayan na po, formal na pong hiniling mga kabida no, ng kampo ho ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte yung pagbasura po mga kabida ng International Criminal Court sa kaso hong crimes against humanity laban po sa dating Pangulo mga kabida Ang mga abogado po ng defense na sina Attorney Nicholas Kufman at Attorney Dov Jacobs mga kabida ang nag-file po ng kanilahong submission to challenge the jurisdiction ng International Criminal Court dito ho sa kaso po ni Digong. Okay? Eto, babasahin ko lang po itong balita ng GMA News Online. Ang sabi po dito, actually posted po ito May 2, 2025, 1:17 po ng hapon. Ngayon lang po mga kabida. So fresh na fresh pa po ito. Okay? Ang sabi po sa kanila pong headline, Duterte Camp challenges ICC jurisdiction. Okay, babasahin po natin ito. Former Philippine President Rodrigo Duterte's lawyers have submitted a defense challenge with respect to the jurisdiction to the International Criminal Court or ICC. The submission dated May 1, 2025 was signed by Duterte's counsel Nicholas Kufman and Associate Counsel Professor Dr. Dov Jacobs. Okay? Pursuant to Article 19, Section 2, Paragraph A of the Rome Statute, the defense for Mr. Rodrigo Roa Duterte hereby respectfully submits a challenge to the exercise of jurisdiction by the International Criminal Court. Ayon po sa isang dokumento, mga kabida. According to Duterte's lawyers, the preconditions for the exercise of jurisdiction in the situation of the Philippines were not met at the time the pretrial chamber authorized the opening of an investigation on September 15, 2021. Yung kanila pong argumento po dito mga kabida, yung formal offer for investigation po na inapprove po mga kabida ng pretrial chamber ng International Criminal Court. Nangyari po noong September 2021 po Okay? Pero mas nauna hong nag-withdraw ang Pilipinas sa membership po diyan po sa International Criminal Court noong 2019 pa po March 17, 2019 to be exact. Okay? Yun yung effectivity po ng withdrawal po ng Pilipinas mula sa ICC. So since then hindi na po tayo miyembro. Okay? Ito pa. 2 years after pa po mga kabida, inapprove po ng pre-trial chamber yung request po dati ng prosecutor na si Betsuda Yun yung unang prosecutor na nag-imbestiga ho dito sa kaso ho ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So inapprove po ito ng pretrial chamber ng ICC po noong September 2021. Okay? 2 taon matapos po tayong nag-withdraw. So ito ho yung ground po ng mga abogado po mga kabida ni Digong na wala na po kayong jurisdiction dito ho sa kaso kasi nag-withdraw na po ang Pilipinas bago pa po nag-conduct ng formal investigation ito hong ICC mga kabida. So yun yung argument po ng kampo po ni Digong. Actually, matagal na po itong tinanong mga kabida ng mga miyembro po ng media sa The Hague, Netherlands Nung kasagsagan po mga kabida ng pagkulong po kay Digong doon po sa detention cell po ng ICC tinanong po itong si Attorney Kufman kung kailan ho sila mag-file po ng formal submission para i-drop po itong kasong ito. Okay? Ang sagot po ni Attorney Kufman sa aking pagkaalala po mga kabida, in due time. So meaning, itong panahon na ito, kung saan po ay nag-file po sila ng submission po mga kabida to challenge the jurisdiction of the International Criminal Court. Ito na po yung tamang panahon para po sa kanila na ipabasura ito hong kaso po ni Digong. Bago ho mag-umpisa po itong confirmation po mga kabida, dito ho sa mga charges ni Digong on September 23, 2025. 4 na buwan simula ngayon. Alright? Now, eto, patuloy pa po tayo.
Duterte's lawyers, through the submitted document, have asked the ICC for his immediate release, meaning yung immediate release po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kabida. Okay? The defense requests the pretrial chamber find that there is no legal basis for the continuation of the proceedings against Mr. Rodrigo Roa Duterte and to order its immediate and unconditional release. Ayun, ito na po, no? Gusto na pong palabisin po ng ICC, ng pretrial chamber, ito kung si Digong mula sa kanya hong pagkakulong sa ICC po, mga kabida, dahil wala hong legal basis. Ayan. Sought for comment, Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro said, kung ang depensa nila ay walang jurisdiction ang ICC, then that's part of due process. Let them be, at kung anuman po ang magiging tugon nito ng ICC, nasa kamay na po yan ng ICC. Ayan. So, depende na po yan sa International Criminal Court po, mga kabida, no? Pero ang nakakabahala lang po dito, ito kung bali-balita na highly politicized na po itong International Criminal Court. At yung balita po na parang gusto ho nilang masampulan ito si Digong, mga kabida. Okay? Sana po maging reasonable naman po itong mga huwes, ito mga judges po, mga kabida ng pretrial chamber, para pagbigyan itong hiling po, kasi kung titingnan po natin yung procedure po, mga kabida, yung batas po sa ilalim po ng Rome Statute, okay, malinaw naman po na kapag ang isang bansa po ay lumabas na po, hindi na po miyembro po ng International Criminal Court, wala na hong jurisdiction ito pong ICC over that person, kung sino man yung kanila pong iniimbestigahan, mga kabida, katulad ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kahit na po sinabi po ng ICC na meron po silang jurisdiction dahil ang kanila pong iniimbestigahan po, mga kabida, yung mga nangyari po noong 2011 hanggang 2018, kung saan po ay member pa po ito Pilipinas, sa Rome Statute po, mga kabida. Okay? Pero since yung formal offer ng investigation ginawa po noong September 2021, 2 years after dun po sa withdrawal, talagang wala na po silang jurisdiction. Malinaw po yan, mga kabida. Kung magbabatayan po natin yung argumento po, mga kabida, ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, most likely, hindi na po kailangan siguro dito yung interim release kung pagbabatayan po natin ito kung ginawa po ng kampo po ni Digong. Kasi ang inaasahan po natin, mga kabida, na magpa-file po sila ng interim release for the former president. Pero hindi nangyari yon. Okay? Mas nauna po itong ipa-drop yung case laban po kay Digong para hindi na po ito makaproceed dun po sa confirmation hearing ngayong September 23. So gusto ko nilang palabasin kaagad sa pamamagitan po ng pagbasura sa kaso. Outright na pagbasura sa kaso po, mga kabida, dahil sa lack of jurisdiction. Yun yung kanila pong arguments. Hindi pa po kasali po doon yung mga violations, doon po sa due process laban sa dating Pangulo, yung paano siya inaresto, at dinala sa International Criminal Court. Okay, mga kabida. Kasi meron pong loophole po doon, according to some experts, na baka po palusutin daw ng ICC yan kahit na po hindi legal at meron pong fraudulent dun po sa huli kay dating Pangulong Duterte. Basta ang importante lang po dun, mga kabida, according to some experts, mas binigyan po nilang bigat yung krimen na charges po laban po kay Digong. Okay? Ito lack of due process versus dito sa klase ng krimen na isinampa po laban po kay Digong. Which is which? Saan mas mabigat po doon at pagbibigyan ng korte? Okay?
At ang sabi po ng ilang experts, mas mabigat daw yung krimen kasi crimes against humanity, over this human right, mga kabida, karapatan ho ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero para po sa akin, personally, kahit hindi po ako abogado, mas mabigat yung violation ho ng human right. Basic right yun, mga kabida, Kasi kung titingnan po natin yung kabuuan po ng Rome Statute, ang pagkakaintindi ko po doon, mga kabida, mas binigyan ho ng halaga ng Rome Statute yung due process at saka yung karapatan po ng mga akusado. Okay? So mas pinagdiinan po doon ho sa Rome Statute yung importance po, mga kabida, ng due process at human right. Okay? So, yun po. So, kung yun yung magiging decision po ng ICC, kung sakali hong kung magkakatotoo po yung mga basa po ng mga legal experts na mas mabigat itong krimen kaysa dito ho sa human rights, magiging inconsistent na po, ito pong mga judges po, mga kabida, doon po sa nakasaad sa Rome Statute po, mga kabida, So, yun po. Yun yung latest po ngayon. Okay? Hiniling na po, formal ng hiniling ng mga abogado ni Digong ang pagbasura ho ng International Criminal Court dito ho sa kanyang kasong crimes against humanity dahil ho sa kawalan po ng jurisdiction, mga kabida. So para po sa inyo, ano po ang inyong tugon at pananaw? You can comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated pa kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po.